Mayong buntag kanatong tanan. Una sa nan ako atong pasalamat sa atong labang makagahom sa tanan nga gitagaan gyapon taniyang panahon nga makasangyaw sa katingalahan nga mga pulong sa kaluwasan nga ato karong isgutan. So kining atong programa sponsoran kini sa Labugon SDA Church. Uban sa tagsa-tagsa ka mga membro niini o karong kautuhon atong kauban ang duha ka jure. Si Brad Jure. Ang mga yung buntag Brad Jure. May buntag sa Evangelist Rene Catamura. May buntag Brad. May buntag pod Brother Jure og sa si atong kauban Brother Catamura og may buntag sa tanan na atong suki tagapaminaw diri sa atong Tulumanon utingkayon ang kasaysayan. So sa dili pa nato kini kon Brad Jure mangayo ta sa presensya sa kahom sa Dios. Akong yanyo nga maampo ka. Sige, ampo ta. Amahan nga balaan niini nga takna. Ginoo, kami nangayo og kaalam gikan sa langit aron ang among pagabasahon karon among maipahat kini sumala sa imong kabubot-on ang pagutingkay sa kasaysayan nga maghatag lamdag sa among mga hunahuna kasing-kasing among pagaton-an Ginoo may tungod sa sanktuaryo nga panalangini ang mga maminaw ilang masabtan o ilang makita ang kamatuoran diha sa Biblia. Salamat Ginoo sa pagtubag sa among pag-ampo sa ngalan ug sa gahom sa manluluwas mao si Jesucristo. Amen. Amen. Ya itong miaging Domingo itong diskutan ang usa sa mga furniture sa sanktuaryo diin sa mga milabay mga Domingo diskutan ni Brad John o iyang gipanganlan ang unong kang furniture sulod sa earthly sanctuary. Pag-recall lang niya kung saysayon pag-usab, dunay kini tulo ka bahin, Brad Jure. Dunay courtyard, dunay gitawag temple, kung musulod ka ang usa ka sanktuaryo, dunay duha ka bahin nga lawak o kwarto. Ang una, gikan sa courtyard mao holy place, dayon ang most holy place. Ang courtyard dunay duha ka furniture. Sa busod ka sa sanktuaryo, ang una gyud nimong makita mao ang altar of burnt offering. Diin diha tanang mga halad sa mga mananap gibutang og gisunog. Dayon ang laver of water na diin gisimboluhan kini sa gitawag og baptism. Musod ka sa holy place, sa north side dunay table of showbread. Sa left side dunay gitawag candlestick. Og sa sentro dayon sud nimo sa most holy place mao altar of incense. Sa most holy place mao Ark of Covenant nga gisudlan sa duha ka papan nga bato nga gisudlan sa pagisulatan sa tudlo sa Ginoo napo kabalaod og sugo sa Ginoo. Kini mao mga furniture dunay kini siya simbolo nga atong makatun-an sa pagpadayon nato sa pagtuon niining sanctuary. Kay pinaagi lamang niini makatuna nato ang plano sa kaluwasan sa Ginoo sa tanang nagpuyo sa yuta. Sa atong hinumduman, ang sala Brad Jure nagsugod sa langit. Pinaagi ni Lucifer. Tama. Okay. Amen. Sa diha nahulog si Lucifer, si Satanas, dinhi sa yuta, nagbalampuson usab siya pag limbong ang una natong ginikanan si Adam ug si Eva. So nabugna ang plano sa kaluwasan sa Ginoo dito magsugod kayod sa langit. Nga iyang gihatag kang Moises nga atong mabasa sa Exodus 25:8. Diin ang plano sa earthly sanctuary maong kaluwasan nga himuon sa Ginoo sa tanan nga kaliwat ni Adan ug Eva. Busa ihatag ko kamo kang Brad Jure sa paghatag og pagpadayon sa iyang paghisgot sa sanctuary. Okay. Salamat kayo, Evangelist Rene Catamura. Pero sa dili pa mga kaigsuonan, mga higala, ato sa ibawan unsa gining sanctuary. So giingon diri matud pa sa atong reference, the term sanctuary as used in the Bible kini siya
nag-refer sa first gani dito sa gitawag og tabernacle nga gibuhat ni Moses or Moses nga ingon nga pattern of heavenly things. Ikaduha, kini usab mga higala gitawag siya ang term sanctuary nag-refer siya sa gitawag og true tabernacle didto sa langit to which the earthly sanctuary pointed. So muni siya ang gikuhaan diri sa diri sa kalibutan sa yuta nga gitawag og kuan sa kanang earthly sanctuary. So sa pagkamatay ni Kristo, ang kanang gitawag og typical service na human siya kanang giingon diha sa Roma 10:4 nga si Kristo mao ang katapusan sa balaod. Sumot pasabot ang katong mga paghalad-halad, mga burnt offerings, mao kato ang giingon diha nga typical service ended. So the true tabernacle in heaven is the sanctuary of the new covenant. So matod sa diri mga higala, giingon sa diri ang description sa earthly sanctuary diha din nato ni siya makita dito sa libro sa Hebreo kapitulo 9 bersikulo 1 ngadto sa 7. Dito mga higala, kini nga sakto to giingon ni Evangelist Rene Catamura nga ang kaning sanctuary dunay exterior o ang interior part. So recorded ni siya dito sa Exodus kapitulo 25 ngadto sa 30. Unya mao na to may gala nga duna siya mga gitawag og mga pictures. Unsa may mga pictures niya? Ang una ang gitawag og ang courtyard. So unsa may courtyard? Kaning courtyard may gala, ang gingon pa ni siya, lapad ni siya, large enclosure nga duna say gibanabana nga sukod about 92 to 83 feet. Gitawag usab siya reckoning a cubit at 22 inches na which surrounded siya mo'y naglibot sa tabernakulo. Ang yang entrance niya kay naa sa kuan sa eastern end, so sa silangan. O ingon siya, nag-contain siya o gitawag og brazen, lever o tawag sa wash bowl. Yung siya, wash bowl. And the large altar of burnt offerings. Ikaduha ni may gala, ang sanctuary itself, ingon siya nga, ang kining sanctuaryo, usa siya kadako nga tent. Kunya, ang height or ang sukod na niya gikan sa 18 feet by 55 feet. So muna siya ang width o ang length ani niya or height. So in size which was divided in two rooms or apartments. So katong gitawag apartments ang nagseparate niya mao ang cortina or ang gitawag veil. So the walls were made of boards overlaid with gold. So nasa gold. And the roof, ang yang atong niya coverings were of cloth and skin. So obviously, the sanctuary was not large enough to congregational worship. So dili siya yung nga sapat siya sa pag-worship sa kuan, dili sa enough sa congregational worship sa atong kuan karon sa panahon nila. Ngano man gamay ra ni siya nya. Dili sa may gala nga ang kaning duha ka apartment sa gisulti pa ni Evangelist Catamura, ang unang apartment mo ni siya ang gitawag og holy place. So kini siya na diri ang gitawag og 7 branch nga candlestick or ang gitawag og lampstand. Dayon ang gitawag og the table of shewbread and the altar of incense. Dayon sa ikaduhang apartment ang gitawag og holy place, kini siya naa ni siya gitawag og kun siya ang most holy place ang second apartment contain siya og Ark of the Covenant. Sumonto ang arka sa kasabutan. Nga diin dito gi-preservar ang duha ka tablets of stone or duha ka papan nga bato upon which God had written the 10 commandments. So giunit the golden lid at the ark bearing the figures of two cherubim facing each other was called the mercy seat. So muni may gala. Ang last may gala sa picture sa sanctuary ang gitawag og ang priest. So ang priest or ang mga pari mao siya ang gitawag og appointed ministers of the sanctuary. Silang tanan mga membro sila sa tribe of Levi sa banay ni Aaron. And they alone were permitted to enter the secret tent. Sila lang mga higala, mga suking tigpaminaw. Ang ilang mga duties mu-assist sila sa mga sakripisyo o sa mga offerings nga
gikuan sa mga makasala diya sa sanctuary ritual. O sila usab mo care sila sa mga kanang wala mahipo gihipos og ang mga transportation of the tabernacle o ang iyang mga furniture niya. So wala ang responsibilidad nila ilang to instruct the Hebrew laity in the meaning of the sanctuary ritual. So nani siya sa Malakias 2:7. Daghang salamat, Brother Ray. Ang isgutan nato karon ang mga fixture sa maong sanctuary. Importante kini kay nato nga mga Kristiyano karon. Kay atong masabtan dinhi ang plano sa kaluwasan. Atong magsabagsaon unsay gisimboluhan o girepresentahan sa gisgutan sa furniture sulod sa courtyard, holy place o sa most holy place. Ato kuno basahon ang Exodus sa iyang kapitulo 27 1:11 unsay gisimboluhan sa altar of burnt offering. Kining mga butanga nga gihimo sa gitawag nato under sa gitawag ceremonial law. O sa tabang Exodus kapitulo 27 1:8 unsay gisimboluhan? 1 hangtod sa 8. Yes. Ako basawa na. Oh. Exodo kapitulo 27 kapitulo 1 ngadto sa 8 gingon diri, og magbuhat ka og halaran sa kahoy nga akasya nga 5 ka maniko ang gitason og 5 ka maniko ang gilapdon. Ang halaran kinahanglan magalaro og ang iyang gantong tutulo ka maniko. Sa 2, ug himuon mo ang mga sungay niini sa ibabaw sa 4 ka nasikuhan, ang mga sungay bahin nga nayon uban niini og paghahalupan mo kini og tubaga. 3, og pagahimumon mo ang mga panga niini nga pagabutangan sa abo niini og mga dagkong mga pala niini og mga dagkong panaksa niini og ang mga kawit niini ang mga galamiton niini pagabuhaton mo sa tubaga. 4, og magbuhat ka alang niini og usa ka tungtunganan nga linala nga tubaga og sa ibabaw sa tungtunganan nga linala magbuhat ka og 4 ka singsing nga tumbaga sa 4 ka nasikuhan niini. 5, og igabutang mo kini sa sulod sa halaran sa ubos og magaabot ang linala hangtod sa kinatong-an sa halaran. Sa 6, og magbuhat ka og mga yayungan alang sa halaran, mga yayungan sa kahoy nga akasya og halupan mo kini og tumbaga. Sa 7, og ang mga yayungan niini igabalhog sa mga singsing o ang mga yayungan ikapahamutang sa duruha kaluyo sa halaran kung pagasakwaton kini. Sa 8, sa mga tabla pagabuhaton mo ang halaran nga adunay buho ingon sa gipakita kanimo dito sa bukid mao pagbuhaton mo. So mo ni ang ingon diri Evangelist Katamura sa Exodus kapitulo 27 bersikulo 1 ngadto sa 8. Ang burnt offering na describe sa mga animal, mga halad nga sunugod diha sa halad burnt offering. So atong sabtan mga mahigalag mga kaigsunan, gisimboluhan kini sa halad ni Kristo. Bisag ang halad sa mga animal bradure nga gisimboluhan ni Kristo maong karnero nga ang tanang mga Hudiyo kung makasala magdala og halad ngadto sa tabernakulo. No, adto dito sunugon ang inosente nga karnero nga ang sala sa usa ka tawo mag-transfer ato halad. Og kini nagsimbolo kang Kristo sumala sa John chapter 1 verse 29. Kung atong basahon ang John chapter 1, 20. 29. Importante gyud nato nga kanato nga nangita sa kamatuoran. Ang pagtuon gyud Juan? kapitulo 1 bersikulo 29. 1:29. Okay? Juan 1. Kung imo ni makatunan, kung imo ni mabasahan makaingon ka ni radayon dalan sa kaluwasan nga gi-offer sa Ginoo. Kung atong masabot sa atong pagtuon ang earthly sanctuary, di mo subay og dalan sa Ginoo pinaagi ni Kristo sa iyang gitawag unang ministry nga maong substitute sa atong masala. Ato ko basahon. Okay. Sumala sa Juan kapitulo 1 bersikulo 29 nag-ingon,
Og sa pagkasunod nga adlaw iyang nakita si Jesus nga nagpaingon kaniya og siya mingon, "Tan-awa, mao kana ang kordero sa Dios nga magakuha sa sala sa kalibutan." Tinaw mga higala na si Kristo mo atong karnero nga mo'y sakripisyo sa katapusang panahon diha sa Kalbaryo sa cross. Mo atong ginong libasa na ni Brad Jory kaniya nagkadtong mga alad-halad sa mga karnero o nakalilain ng mga alad landong lamang kato sa tinuod ng pangitabo pagkabuti Kristo. Amen. Ihatag ko ng Brad Jory. Okay. So sumala sa giingon sa atong mga kauban diri na naay tulo ka hugna aning gitawag nga tabernacle, no, kanang outer at saka ikaduha kanang holy place ug ikatulo most holy place. So gibatbat ganina sa atong kauban Barjo Rupita ang mga gitawag nga mga importante nga mga butang tuwa didto, no? Ang sanctuaryo mga higala nagipahimo si Ginoo o gitawag nga tabernacle. Ang kahinungdan ana naingon sa Ginoo na buhati ko ninyo og sanctuaryo. Ngano man kay ang Ginoo mo puyo didto. Sanctuary sa dwelling place of God, kauban sa Ginoo kay makauban sa tao ang Ginoo pinaagi dito sanctuaryo. Kung muisgot ganitag sanctuaryo mga higala nga kaigsunan, kung sa atong termino karon dili na natawagong sanctuaryo kundi gitawag na siya iglesia na ang terminology nga gigamit. So ang sanctuaryo mahigala na diha ang gitawag nga pagsimba, no? Tungod kay sa panahon sa panahon nila Moses ang sanctuaryo diha may tabo mga higala ang gitawag nga pagpasaylo sala. So na diha, no? Og atong tan-awon na kining sanctuaryo naay daghang mga punto diri na kinahanglan gyud nato masabtan unsa ning sanctuaryo, no? Sa Exodo 25 bersikulo 8 gihisgutan diha naingon ang Ginoo, "Let them make me a sanctuary that I may dwell among them." Sanctuary is a place of God, dwelling place of God. So muna siya ang kaimportantehan ana karon. Sa atong panahon karon wala naman ning sanctuaryo. Pero makita nato diha ang kamatuoran mga higala nganong ginatun-an nato ni karon para ipadayag diri sa kabilang kasulatan kung unsa kaimportante kini nga sanctuaryo. Nagitawag na courtyard, nagitawag na holy place ug naagitawag nga most holy place. Niana nga panahon mga igsoon, diha magtigom ang gitawag nga Israelites, no? Nagitawag nga daily sacrifice, nagitawag na yearly sacrifice. So kining sa most holy place mo ni siyang gitawag nga daily sacrifice. So tanang sala diha adlaw-adlaw ginasugid gyud na siya. Pero kining most holy place mga kaigsonan, mahigala, diha gyud tinuig na siya. No mo kuan diha kay ngano man kaimportantehan ani na masabtan nato. Gusto sa Ginoo nang iyang katawhan makabaton gyud sa gitawag nga purification. Amen. No? Amen. So mao na siya ang kaimportantehan na atong talakayon ani nga ini nga na topiko mga higala, mga igsoon kung unsa gyud ka importante diri sa atong panahon karon. Kay kadtong kuanan labay naman to. Balik katamura, no? Pero karon atong sa pagpadayon sa atong pagtuon atong masayran unsay connection nato aning pagtuon karon kung kini naapabay connection sa ato ingon nga mga naabtan niini nga kaulihang mga panahon. Amen. So doon na ko idugang mga higala kani bitang the daily service. Ang daily service mong good, duha mi siya no, ang yearly o daily service. Ang daily service gitawag sa previous siya sa Calvary and the Heavenly Priest. Giyon pa diri nga doon na say upat ka mga pictures diri or misa there are 1 2 3 4 5 there are unon siya ka mga pictures diri upat ka pictures. Ang una ni may gala sa picture sa daily service na gili siya ang iyang muasis ani niya sa mga nakasala ang priest. Ikaduha ni ang rulers, dayon ang common people, dayon ang katong the entire congregation. So ang ganing kuan mong good ang sanctuary ato timan-an nga kuan ni siya kanang ang gisugo kini nga maghimo ni
ang mga Hebrew sa gyud, ang mga Israelita, di ba? Sumala pa sa record sa Exodus 25:8. Kato bitaw sa diha, Brad Nunez o Brad Katamura na ang Israel bitaw nga gipagawas na sa Ginoo dito bitaw sa Egyptian bondage. So mo na to siya dayon. Mo ni siya may gala nga gingon diri nga kini nga offering kini siya kay sa una mangod kanang magdepende na sa atong sala kung unsa man tong kagibuan sa sala mo kunay kinahanglan gyud nga magkuan ta og kanang bitaw isakripisyo paton gyud ang mananap na ang katong yung mukuan ay Evangelist Nunez katong may nakasala mo guti mo kuan sa pumuhatay sa mananap. So kinahanglan ni may gala nga ang kaning sin offering required din siya. So muni sakto tong ingon sa atong sa kauban diri nga mo to ang landong lagi to siya katong mga gikuan dito katong mga mananap ang gipangsunog gipangalat hala ikuan man to din sunugon man to siya. So muni siya the underlying principle in each sin offering mo ni siya ang prinsipyo sa gitawag og substitution. So muni siya sa una substitution siya gingon diri nga ang the offering of an innocent animal life in place of the life of the sinner. So muni siya yung dito rin una siya patyon tong aynon nga mananap. So dagan rin before the killing the sacrificial victim the sinner placed his hands upon its head patong niya ang iyang kamot dito sa ulo sa mananap unya iyang ikupisal ang iyang sala dayon kay katong mangod mo simbolo nga the symbol of transferring the responsibility of sa iyang sala ngadto sa inosente nga mananap. Unya ang katong officiating priest katong nasign dito nag-officiate siya iya tong isabwag ang dugo dito sa ang dugo blood of the sacrifice nya either in the holy place or diri sa gitawag og kun siya altar of burnt offering aron ang sala ikuan siya mawala ato sa atong kuan katong makasala. So kuni siya nga doon siya gitawag og ritual. Ang ilang ritual lang ikupisan ilang masala unya concept siya mo na to nahugawan ang sanctuaryo mo to pisik-pisik sa dugo unya kinahanglan sad siya nga malimpyuhan siya tagahuman inikahuman sa tuig. So mo ni siya ang penitent sinner mo to siya nga mukuan siya himself went free until the last day of the year. So limpyo siya mga higala panalitan karon siya na ni kuan kanang nakakuan siya ni kumpisal niya nihalad siya mahimo siyang limpyo hangtod sa katapusan nga adlaw sa tuig ang gitawag siya og the day of atonement nga moabot siya gitawag og final disposition of his sin. So muna akong ikadugang Evangelist Nunez. Ang atong gisgutan nini may tungod sa gitawag nga sa panahon sa Moises apan sa panahon ni Kristo doon na kita makuha ani nga pattern sa kalawasan Brad Nunez. Doon na tayo makuha. So ano na itong makuha ani kaning tulok butang nga gisgutan nato courtyard, holy place o most holy place. Ano na to mahibaluan ang giingon sa gitawag John 14:6. I am the way, the truth, and the life. Amen. Kung imo tanaw na I am the way, atong susihon ang courtyard, ana buhaton ni Kristo ang iyang pahimahimong substitute sa atong mga sala nga gisimboluhan sa altar o burnt offering. Ato sa makita diyang laver of water, bautismo si Kristo nagpabautismo. So makita nato din gitawag justification process nga gibuhat ni Kristo para sa makasasala nga mag-inulson sa ilang sala. So kung ato ta sa sa holy place, ato makita dito ang gitawag nga sanctification process. Human ka mag-inulson, human ka magbautismuhan, magkinabuhi kang balaan. Musulod ka sa holy place, diin ang altar of ang table of showbread. Amen. Naghulagway sa gitawag og word of God sa Mateo 4:4. So ang table of showbread nagsimbolo sa pulong o Bible nga makita nato sa badugan natong pagtuon mahitungod sa sanctuary.
Diin usab diri sa walang bahin mao ang candlestick nagsimbolo na si Kristo mao ang kahayag sa kalibutan. Amen. Ang altar of incense naghatag po kunig simbolo nga mao ang pag-ampo or gitawag nato pagmigit ni Kristo sa langit nun nga puloy anan na heavenly sanctuary. Pero ninibahina kung human mo human ka mo tuo kang Kristo nagpakamatay alang sa imong sala. Maghinulsol, magbautismo ka, magsulod ka sa kinabuhi nga balaan. Imo na gitong biyaan ang kinabuhi nga nautan. Mga lingaw-lingaw ang pagpakasala. Kung magpadayon ka sa pagkinabuhi sa tulo ng kabutang, sa gitulog, gitawag sa holy place o Bible study, candlestick, mao kahayag, magwali ka, maghimo ka og gitawag og evangelism, ug ang altar of incense nagsimbolo sa imong pagkamay ng puon. Tulo ka butang, na una ka mosulod sa most holy place, imong ikinabuhi ang pagtuon sa balaang kasulatan na gisimboluhan sa table of showbread. O dining bahina, mao na among gipahat ngadto kaninyo, among nakatunan ang mahitungod sa sanctuary, ang sa simbolo nga diin kini mga butang nga nagihatag ka Moses, kopya lamang kini sa patuod na earthly sanctuary. Diin sa pag-abot ni Kristo, imong ikinabuhi ang justification process. Dayon, imong ikinabuhi ang tulo ka butang sa holy place nga maong Bible study, Bible reading, maghimo ka og pagsayas magbalita, personal nimo nga testimony, pagsultik kini kabahin ni kini ato karong gihimo nga kini gitawag nato utig kayon ang kasaysayan, kabahin kini sa gitawag og candlestick. Dayon ang atong prayer mao ang gitawag nato og altar of incense. Ug imo ni mabuhat kining tulo ka butang sa imong kinabuhi, musulod ka sa most holy place, maong gitawag glorification. Amen. Glorification. So, hindi ba na ato dito sa tagsaon sa mga abot mga Domingo, ang mga butang nga gisimboluhan sa upat ka kanto sa nga upat ka sungay sa altar of sacrifice, unsay gisimboluhan niini, ug unsa po ni gisimboluhan sa mga asis na gibutang sa gitawag nato og ginandam nga murag picture nga adto mo asis, unsay gisimboluhan niini. Unsay gisimboluhan sa mga dugo. Kay kung walay gitawag og there is no why pag ula sa dugo, walay pag remission of sin. So, ang katong pag-ula sa dugo sa mananap, maghihala dito sa altar of burnt offering, dili ito makahatag kanila o kinunanay, kundi si Kristo mismo sa iyang pag-ula sa dugo sa Kalbaryo sa krus, mao to'y makahatag og tinuod, paglimpyo sa kasalanan sa mga katawhan sa unang panahon, diin kung ilang sala, ilang i-transfer og ang inosente nga mananap nga karnero nga mo midawat sa sala nag representa og simbolo kato ni Kristo. Yata kuno Brad Nunes sa pagdugang sa pagsabot sa atong gitun-an sa sanctuary. Okay, salamat kayo, Brother Katimora. Ang atong oras nagmatuli, no? Oh. Ang makita nato diha nga hulagway kining pagtulunan may tungod sa sanctuaryo, napaka-importante kaayo na masabtan nato ang kasaysayan kay kining mora gyud ni ang solusyon sa wala pa i-sacrifice ang gitawag nga pinaka-fulfillment sa karnero na mao si Kristo. Mao gyud ni ang solusyon na ang sala mawala, mapasaylo ang sala pinaagi sa paghalad sa mananap sa karnero nga wala gyoy gitawag nga kung sa Tagalog pa kapintasan, walay kwan buling. So mao gyud ang pamaagi sa Ginoo kay kining gibuhat nila sa panahon nila Moses, paghimog tabernacle na ginawag folding sa samtang sila nagapanaw, ginadala na nila tanan, tapos sa panahon sa schedule na buwan na kung sila maghimo na ana, ila na silang gina-asimbol. So mo na siya, landong ni siya sa gitawag nga heavenly, na sumala diya sa Hebrehanon. So, kung atong tan-awon mga higala, importante ni siya na masabtan nato na ang kining gitun-an nato karon
na pagsulod sa gitawag doon sa courtyard, pag-andam kay pagsulod sa most holy place, kinahanglan ang gitawag na high priest diha, kung dili siya nabalaan diha pa lang sa holy place, mamatay gyud. Una gyud na makasinati sa gitawag nga o pag-abot dito sa most holy place. Kamo gani ang sa ilang mga tiil diha kung aton tanaw, nagyud na mutingog-tingog gani, bali katamura na. Kay masabtan nila di na gani na siya mutingog, ug pasabot, wa na maglihok kay patay na. Namatay Sa muna ang siya. Pare. No. Okay, doon ay sila, dahil siya nga Wala mapasaylo. pasaylo. So mao na siya ka importantihan karon unsa may connection nato karon. So ato na sa padayon sa atong pagtuon na mao gyud solusyon sa Ginoo sa panahon sa Israelites na matanggal ang ilang sala pinaagi sa pag-offer. Duha man ni siya ka goat, ang usa i-offer, ang usa i-scapegoat. So mo na siya pagpasaylo sala na kining symbolize sa karnero, mo na ang atong gibasa ganina sa Juan 1:29 na mao ni siya si Kristo nagasimbolohan sa lamb na mo pasaylo sa mga sala dito sa kalibutan. So mo na siya mga higala ang atong may dugang nga gamay sumala sa atong pagtuong karon may tungo sa sanktuaryo. Ano na pa ilugang evangelist Nunez katong sakto to imong gingon nga dunay duha ka preliminary offerings sa gitawag og high priest. Kaning lots were cast on 2 goats. So mo ni siya katong gingon nga gitawag og ang one lot was for the Lord's goat. Mo ni ang symbolize siya sa Ginoo. Then the other was gitawag sa Azazel or the scapegoat nga girepresentara ni Satan. So ni Satan mo to ang nagdala sa sala, di ba? Mo man siya gikuan. So ang high priest iyang patyon ang Lord's goat o iyang dadon niya ang konsya, ang bowl o sa iyang dugo niya dito sa most holy place niya iyang ipisik-pisik dito sa gitawag og mercy seat sa mga tao. Na sa diha nga magawa sa siya, iya sa ikuan niya ipisik-pisik usab ang dugo dito sa mga furniture sa holy place, and then on the labor katong gitawag og golden bowl, no mo to sige ingon og ingon diri sa altar og ingon man sa courtyard. So ipisik-pisik ko siya ang katong gitawag og ang gitawag og Lord's goat bitaw katong kuan sa Ginoo. Ang katong scapegoat buyan mo to sa wilderness. O kana mo katumanan na abroad na ana sa pinadayan. Oh, O sa diha nga ang anghel midala sa Yahweh o si Satanas, wala na tindaron. No? So, ang Pinadaig katong baby. isgutan, ang Day of Atonement na buhaton nga pista sa ikanapulo ka adlaw sa ikapito ka bulan sa tuig Day of Atonement nga mo at duha. Ang usas mga importante nga matagaan nato og kadasig atong tigpaminaw nga mutuon sa sanctuary. At ato bang nabantayan ang maong sanctuary usa ra kapuntahan wa sa exit. Usa ra gyud. Usa ra kapuntahan wa sa exit. So kung makita nato mga balay do na may entrance do exit. Pero kani nga sanctuary wala exit. Unsay buti pasabot ni ini? Juan 10. Atong basahon ang Juan 10 sa iyang bersikulo 9. Juan 10, versikulo 9, atong mataga ang pagtagad, nganong importante kayo nga ang mong sanctuary, nga atong makuha sa earthly sanctuary, ang iyang putang usara yun, why except, ito na except delikado man. Diha ra yun, 1 Kapitulo 10, 10, versikulo 9. versikulo 9. Ingon dere, ako mo ang pultahan, kung adunay mosulod agi kanako, siya maluwas. Og siya mosulod og mugula og makakaplag siyag masibsib o sumbaga sa karnero sibsibanan, no? So ingon dere si Kristo mao ang pultahan. So kinahanglan mosulod ta usa ra ang pultahan, dili daghan. amen. So mo na Mga siya. importante kayo nga, hindot kayo ba? Isang ta ako nagtuna di ba? Ang igala, makapalibaw sa balibo. Di amo di ay gi-offer o pattern sa kaluwasan sa Ginoo blueprint nga angay ang sundon.
Kay si ginahuna nato nga dili importante ang pagtuon ni kay Old Testament nga nakabahin sa pagtuon. Apan ang nakanindot lang kung imong paglawman sa pagtuon ang sanctuary, makasabot ka sa dalan nga imong subayon nga mao lamang si Kristo. Sa 23 city, sulod ka mo sa pultahan. Sipit, 23 sa iyang Mateo 23 city. Kuno ko mo sayo. Sulod ka mo sa sipit na dalan, City 13, City 13. Mateo, City 13. Okay, basahon na to. Ah, Ingon dire sa Mateo, Kapitulo 7, versikulo 13. Ayun dire. Sumunod kamo agis pultahan nga masigpit. Kay dako ang pultahan og sangkad ang dalan nga padulong sa kapildihan og daghan ang nagasulod agi niini. Samo na siya. Ato na samtan sa 10 Biginia sa uwan. Ang sanctuaryo nga way exit, usa na entrance, nagpasabot sa 14 size sa Juan, ako ang dalan. I am the way, the truth, and the life. Kung imong tanawon ang tulok ka gisgutan ni Kristo, na pag-ingon niya, I am the way, the truth, and the life, kung ato ka ng ibutang, ipahat sa sanctuaryo, ang courtyard, dinigihimo ang dakong gugma sa Ginoo yang gipadayang bugtong anak, ang mutuo dili mamatay, kundi may kinabuhi way katapusan. Ang tulo, I am the way, the truth, and the life. Meaning, ang dalan nga gipahatag ni Kristo mao ang courtyard, mao ang altar of burnt offering, mao ang gitawag laver of water baptism. Musulod ka sa holy place nga tuwa atong gitawag the truth. The table of showbread, which is the Bible. The light of the world, which is the candlestick. And the altar of incense is the prayer. So makita nato the truth. I am the way, the truth. Pagsuod nato sa gitawag light, holification, which is eternal life, mao ang gitawag most holy place, na mao ang gitawag ni Kristo nga gingon, I am the way, the truth, and the life. So tulo ka butang nga atong makatunan ug ato kanang ibutang sa sanctuary, ang way mao ang iyang kamatayon sa cross diha sa gitawag nato sa courtyard ug ang iyang pagbautismo. Dayon pagsuod nato sa holy place mao ang the truth, o pagsuod nato sa most holy place mao ang life. Yata ko balik ng Bernades. So mao na siya. Mao na siya ang kaimportantehan gyud aning pagtuon sa sanctuaryo kay ang sanctuaryo nag-represent siya sa gitawag nga past, present and future. Okay. So gikan sa sinugdan sa pagmando sa Ginoo sa iyang katawhan hangtod sa katapusan gyud na siya kay naa may earthly sanctuary na po'y gitawag nga heavenly sanctuary, na po'y gitawag na antitypical Day of Atonement. Kung naay Day of Atonement dito, Brother Katamura, na po'y gitawag nga antitypical Day of Atonement. Naay type ang kasaysayan sa panahon nila Moses o dire sa gitawag nga future. Ang nakalindot ng brad no kay nakasabuta sa guide sa kaluwasan yata sa Ginoo. Pinaagi ng pagtuon ni sanctuary. Kay kung masabta nato sa courtyard, si Kristo na. So Christians na. Wala na itong halad-halad na karnero. Walang upiring. Sa diyan napuli na si Kristo, nga mo'y mihalad sa kagulingon, atong ikinabuhi ang courtyard. Diyan si Kristo ang lugay. Ang atong kinabuhi. O pagsuod sa holy place, kaya pagkahuli niya, atong makita gud ang tulo ka butang na nahitabo kay Kristo. Sa diha, nagidala siya sa Holy Spirit sa kamingawan. Kung sa itong tulo ka butang na nahitabo, na atong i-connect sa earthly sanctuary. Kung sa ito'y Mateo 4:4, kung sa ito'y tentasyon ni Satanas, nahibaw si Satanas ang earthly sanctuary. Reverse mo siya. Doon ba to? Buhata ka ng tinapay? Kung anak ka sa Dios, kining bato himuan ni. Himuan ning tinapay. Pero unsay nag-connect ni Kristo gyud. Nga wa gyud si mobiya sa earthly sanctuary. Mao nga dili lamang ang tao Mabuhi. mabuhi sa tinapay kundi sa pulong sa Ginoo. Sa pulong sa Ginoo
ato na yung makunik sa gitawag na to table of showbread. Mm. Sa laing bahin, kining altar of incense sa duha na remaining na pagsulay ni Kristo kung sa tuig ikaduha, matentasyon ni Satanas. Katong may kuhan siya nga, Kung anak ka sa Diyos. kung anak ka sa Diyos, mulayat ka, Ukso. o sawon ka. Sa imong Sa mga manunod anghel. na, ug gigamit ang Salmo 91 bersikulo 11 Oh, ug 12. oh. Asa na nga furniture sa Holy Place? Ha? Altar of? Ay, candlestick? Mm. Candlestick? O katong gipasimba si Ikatulo. Mm. O katong yung gipakita niya ang kanindot sa kalibutan. The glory and The splendor. glorious week. Ihatag ko rin imong susimba ka nako. So, ang tubaw sa Ginoo ingon siya nga it is written Mm. o nasulat na. Masulat Hindi, usab. yung verse yun, makita mo nga dili lang kita may hasta po ang mga si Satanas po nagtuon po Nagtuon ining gitawag na to pattern sa gitawag buluhaton ni Kristo. So bantayan na to, sa diha nga si Kristo nahimo ng high priest, sa diha nga mingon siya natapos na ang tanan. So siya nag-high priest sa langit nun nga puloy-anan. yan, yan. Kung sa po'y technique ni Satanas, naghimo po siya high priest, no? Okay. Iyang yunan, natong 530 di ba kung sayo? Mm. Naghimo siya high priest. Oh? Kung supremacy nga tawhanon nga kuan aron ang mga tao, pero ang pag-high priest sa tawhanon nga kuan mo nang ingon diya sa unsa na nga ayaw tawag kamahan Mm. mga bisan unsa nga niya siyuta kay usaray yung Usara. amahan sa langit. So pasidaan na sa Ginoo para nato na usaray high priest nato. Dapat gitaw diya nga amahan ko ang nawa po. Dapat amahan sa langit, dapat amahan. Oh, baka ko ang inyong amahan sa Jan. Kanindot sa Jan 8. tugitun ang murag gasi kung pagtuon paglaom ini. So ipahat ang makaigsoon ang among pagtuon mahitungod sa mga symbol sa earthly sanctuary nga gipakita sa Ginoo ka Moses ni pabuhat. Doon na gid ay makatuna nato makatawag tag ang missing knowledge nga atong makatunan sa planos kaluwasan sa Ginoo nga gikan sa langit ang maong planos kaluwasan gihatag kang Moses kay ang sala nagsugod sa langit nari sa yuta kus ang plano gimugna sa Ginoo sa langit para nato na karong nagpuyo karong henerasyon nga nagtawag ang kitay mga Kristiyano usa ra gyud kadalas kaluwasan ihatag kanatong tanan. Bantay lang daghan ang dala sa ngalan Mateo 24:4 daghan ang dala sa akong mga ngalan ayaw ko mo panglimbong ug daghan ang nalimbungan. Bata pa mo. Sa mao na siya mga higala na kini nga pagtuon napaka-importante gyud ni kay ingon ang Biblia ang tanang kasulatan gitugag yun. So dili gyud nato ni siya sayloan sumala sa mabasa na walay sayloan hantod ang tanan matuman. No, kini dako kayo ni kalambigitan diri sa ato kay kining sanctuary usa ni siya ka presente nga kamatuoran nga naghatag sa ato og lamdag. The correct understanding of this ministration in heavenly sanctuary is the foundation of our faith. Mao na siya na makapangandam ta kung ang kaniadto na literal unsa ang representahan sa matag materials nga gisgutan ana nga sanctuaryo. So kana kabahin na sa atong kaluwasan ng sanctuaryo diha magpuyo ang Ginoo kauban sa iyang tao sumala sa pinadayag kung atong basahon sa pinadayag kasula na gyud tay oras ani, no? So sa sunod higayon mga higala among pagatun-an ang sunod na higayon na ang sumpay ani kay ato gyud ni siya nga kuanon uting kayon pinadayag 21 3 nagingon dere behold the tabernacle of God with men and he will dwell with them and they shall be his people and God himself shall be with them and be their God. Sumala sa pinadayag. So naman di kuan kanang namoy mo kanang what makes 70 Adventist unique. So usa sa tubag mo na ang sanctuary doctrine gid ngano man ang sanctuary doctrine wala gitulo sa uban kada kagamura. Pero kakuan ka wag na gitulo sila. Bago na sa ilang mga Bago na sila wag sila kabalo ko na
So mo ni siya naka-unique sa Seventh-day Adventist. Nga naman, tungod kay gikan magod sa sinugdanan, kinahanglan kung mukuan ka, kanang yung naagay origin ba, gikan itulang din mo, gikan sa diha nga gisugo si Moses sa Ginoo nga isulat kini diha nga sa 25:8 nga himuon kog santuaryo ato ko puyo dito gyud nya tanan gituman ni Moses nya kato siya nga ang earthly sanctuary replica na sa bitaw og heavenly sanctuary ato timanamigala nga atong Ginoong Kristo naa nakaron sa langit dito sa most holy place dito sa langit nga sa year 1844 nino to ni mahigala gyud nga makibalo ta sa gawa sa Biblia sa history pod kay kung di mo ta nato i-connect na sila di mo gani sa mo kuan siya kanindot mo siya nga ang Biblia mo god wala ni siya mo contradict usab sa history pod kung mag-iskot ang history sa world history naam gina nahitabo na siya so mo ni siya kinahanglan gyud tun ano to ang kining sanctuaryo kay ano man kay kung dili na to tun-an ni siya kung ang tao man gud makibalo sa sanctuary yun mulig-on gyud aniyang kana imitang pagtuon niya mas makasabot siyang ay ingon ani din sa day ingon niya kalabi na gingon ang gilandungan niya ng paghalad-halad mao si Ginoong Hesus niya ang gitapos usab ato nagkaroon gyud kay abi ngayon sa kay gitapos na daw kuno sumala pa sa kuansa diya sa Colosas 2:14 ngadto sa 17 pero ang pagkuha unsa may gilansang diha gyud gilansang uban diha ni Kristo ang gilansang na mao ang mga ceremonial law kay gingon sa Roma 14 siya mao ang katapusan sa mabalaod wala na but pasabot mga higala nga ang 10 commandments apil na sa gilansang kay ano man ang giingon man dito ang gilansang uban dito sa cross sa Ginoo katong batok kaniya ang 10 commandments brother Nunez dili man na batok sa Dios brother Katamura dili man na so ato sa mga mahigala nga ang sugo sa Ginoo atong gisugo niya nagpabiling ni para tuwa sa langit so man mahigala nga angay gyud nga dili ta maignorante may tungod unsa gyud ka matuoran basa kita gyud kung naamoy mga putana pwede po mo send sa inyong mga putana or mo comment mo diri sa Facebook or pwede mo padala po mga mensahe sa among adre among makauban si Evangelist Katamura o si Evangelist Jory Nunez. Kanindot sa atong hisgot ano. Kung pagpadayon na itong pagturan mo, doon na pagkitay makatunan. Ato nang hinumduman mga higala. Ang literal na sanctuary nga atong hisgutan, doon ay kakibat nga spiritual nga resulta. Wala ba mo mahibalo ang lawas ninyo? Templo sa Diyos. So, ang sanctuary niya nato, buti pa sabot, ang kamatayon ni Kristo atong tuhuan, ang bautismo, o atong ikinabuhi ang gitawag Holy Priest, dayon, unya sa pagbalik sa Ginoo, mga tawag na atong madawat ang kinabuhi walay katapusan, sumala sa naa sa art of covenant of glorification. So, at sunod panahon, ako tamong giawag, gibitar, sa pagpadayon, sa pagpaminaw nining atong gisgutan, kay mag-anam ni kalawom atong pagtagat. Kung doon na mo'y makatunan, na usa na dili ay haplanos kaluwasan, dili kay daghan. Kay maglibog naman ta, daghan na kayo na mag-angkon. Apan, sumala sa Biblia, ang planos kaluwasan ay ang gawin. The truth and the light. Mao ang pattern sa kaluwasan sa Earthly Sanctuary. Brad Noy. Okay, ito na po sunod. So daghang salamat sa inyong pagpatalinghog dining pagtuon. Hinaot na ang matag usa kaninyo magapadayon sa pagtuon sa pagutingkay sa kasaysayan kay importante kaayo para mahibaw-an nato ang gitawag nga future event, no? Connection ini kini sa ulahing mga adlaw. Og daghang salamat sa atong mga kaigsuonan. Ako day mobati sa dili pa ta mo tapos akong bati og maayong udto ang atong pinanggang Pastor Clay Putot og ang atong presidente sa NCCDAC, Brother Ranil Hihapon og sa uban na mga kaigsuonan o sa mga officer sa atong district o sa CLTS o sa mga kaigsuonan nato diha na naminaw. Salamat. God bless sa inyo tanan. Okay. Atong riyon ang pagayoon nato sa Dios ang pagpasalamat. Magampo ta. Labing balaan o kamahanan nga Dios
Dili kami takos. Pagawas mapulong kung wala ang Espiritu Santo Ginoo. Kini nga butang among giskutan usab kini ka importante o kamatuoran sa kinabuhi sa tanan nga nagpuyo ng kalibutan. Kay sumala pa nimo Ginoo. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Kini imong gihatagan mo kami kay balo, nga mong pattern sa for God so loved the world. Abo tayo makita din sa earthly sanctuary, ilabi na Ginoo sa heavenly sanctuary, di mao'y pattern sa kaluwasan ng among sundon, inyo na Kristohanon. Salamat sa kamatuoran, salamat sa Holy Spirit na migay ka namo samtang kami nagtipik-tipik pag-uting kay sa kasaysayan na tungod sa earthly sanctuary. Nalangin kami Ginoo samtang magbuwag sa pag-uli. Nalangin kining buong programa Ginoo na mahimok kining may bunga sa mga panahon na umabot na pinaagi sa imong panalangin magtubok kini Aman o dili na mo ni mahimo kung wala ang imong presensya pinaagi sa Holy Spirit. Pasaylo ang kami Ginoo sa among mga sala. Pasaylo ang kami sa among pagpagkarbo, pagpataas sa among pagbalingon. Tuloy kami kanunay pagpaubos o pagpailog. Kini tanan among giampo tulo lamang sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Ito sa brad. Oh, Sa Mateo Kapitulo 24, versikulo 4 o 5, Bro, kami, ano kami bro? Bro. Huwag kanila mitubag si Jesus na nag-ingon, magbantay ka mo nga walay Sura na magkasala. bro. ha? Ilaghan Sura na